Let's multiply 4/5 times 5/6 times 2 and 1/3. So, unang gagawin natin, itong mixed number, gagawin nating improper fraction. Ito, kopyahin natin, 4/5 times 5/6 times, ito gawin nating improper fraction. Okay. 3 times 2 equals 6. 6 plus 1 equals 7. 7 yung numerator. Then, kopyahin natin yung denominator na 3. Ayan. Pareho na silang fractions. Next is to multiply. Multiply the numerators and multiply the denominators. Or, pwede tayong gumamit ng cancellation bago mag-multiply kapag pwede. Okay, tingnan natin kung pwede tayong gumamit ng cancellation. Okay, cross, cancellation, cross, pa ganyan. Or pwede rin ito, ito. Kapag may GCF, ika-cancel natin. Okay, so itong 4 at saka 6, may number ba na pwede makadivide sa 4 at saka 6? Meron. Pwede silang ma-divide ng 2. Yan ang kanilang GCF. 2. 4 divided by 2 equals 2. So, i-cancel. 6 divided by 2 equals 3. Cancel. Okay, eto naman. Kapag ganitong pareho yung numerator at denominator, cancel ka agad yan. So, i-divide natin sila sa 5. Diba? Divided by 5. 5 divided by 5 equals 1. And cancel. 5 divided by 5 equals 1. Cancel. So, eto na yung bagong numerators, bagong denominators. Dito ba, mayroon bang pwedeng cancel? Okay. So, pag ganyan, okay, wala na. Wala na, i-multiply na natin. 2 times 1 equals 2. 2 times 7 equals 14. I-multiply din natin yung denominators. 1 times 3 equals 3. 3 times 3 equals 9. Okay, yung answer ay 14/9. Improper fraction ito, mataas yung numerator sa denominator. Ang gagawin natin, isi-simplify. I-divide natin yung numerator sa denominator. 14 divided by 9 equals 1. 1 times 9 equals 9. Subtract. Okay, 5. May remainder. So, yung answer natin ay mixed number. Itong quotient, ito yung whole number. Ang remainder, ang numerator. At itong divisor, ang denominator. Ayan. Ang answer ay 1 and 5/9. Itong fraction na 5/9, nasa lowest term na. Kasi yung numerator at denominator, wala nang ibang common factor maliban sa 1. Eto na ngayon yung answer. Okay, last example. Eto, mixed number. Gagawin muna nating improper fraction. I-multiply natin yung denominator at whole number at ipa-plus yung numerator. 3 times 8 equals 24. 24 plus 1 equals 25. Ito yung numerator. At kukopyahin natin yung denominator na 3. Okay, ito, naging improper fraction na. Then, kopyahin natin ito times 9/10 times 5/12. Sunod, i-multiply natin yung numerators, i-multiply ang denominators, or gamitin natin yung cancellation muna bago mag-multiply. Okay, tingnan natin kung pwede tayong gumamit dito ng cancellation. Itong 25 at saka 10, meron ba silang GCF? May number ba na pwede makadivide sa 25 at saka sa 10? Meron. Ang GCF nila ay 5. Okay. 25 divided by 5 equals 5. Cancel. 10 divided by 5 equals 2. Cancel. Dito naman, yung 3 at saka 9. May GCF ba sila? Meron. Ang GCF ng 9 at saka 3 ay 3. So, i-divide natin sila sa 3. Divided by 3, divided by 3. 3 divided by 3 equals 1. Cancel. 9 divided by 3 equals 3. And cancel.
9. So, ito na yung numerators at saka denominators na bago. Ngayon, tingnan natin dito. Etong 5, may makakancel pa ba dito sa denominator? Wala. Etong 12, meron ba sa numerator? Meron. Eto 3. Etong 3 at saka 12, pwede pang makancel natin. May GCF sila. Yung GCF ng 12 at saka 3 ay 3. Okay, i-divide ulit natin ito sa 3. Divided by 3, divided by 3. 3 divided by 3 equals 1. Ayan, cancel. 12 divided by 3 equals 4. Cancel. Meron pa ba tayong pwedeng i-cancel? Wala na. Ngayon, i-multiply na natin. So, ito yung pinaka bagong numerator. Ito yung i-multiply natin. 5 times 1 equals 5. 5 times 5 equals 25. I-multiply din natin yung denominators. 1 times 2 equals 2. 2 times 4 equals 8. Ang answer ay 25/8. Improper fraction, mataas yung numerator sa denominator, kailangang i-simplify. I-divide natin yung numerator sa denominator. 25 divided by 8 equals 3. 3 times 8 equals 24. Then subtract. Okay. 1. Merong remainder? Mixed number yung ating answer. Yung quotient, ang whole number. Ang remainder, ang numerator. At ito ang denominator. Ang answer ay 3 and 1/8.